Grabe, ganito na ang sitwasyon dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. Totoo nga bang aapaw ang tubig ng Manila Bay dahil sa mga reklamasyong ito? Kaya naman tara, samahan nyo ko at ating pag-usapan ito. Good day mga kababayan, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong update dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. Again, uulitin ko po bago po ang natin simulan ito. Happy New Year po sa ating lahat at nawa po ay magkaroon tayo ng masagana at malusog na bagong taon ngayong 2024. At yan, nandito po ulit tayo sa reklamasyon, especially dito sa Pasay 360 Reclamation Project. Titingnan natin kung ano nga ba yung update rito dito mismo sa may Island A at Island B. Kasi medyo madalas dun po tayo napupunta sa may Mall of Asia dahil dun nga hindi na natin kailangan magpalipad ng Kalapati dahil abot na abot or kitang-kita natin nang malapitan yung ginagawang reklamasyon. Unlike dito sa Island A at Island B na may mga lugar na hindi talaga pwedeng mag-video, no, at very restricted. Kaya yan, sinusunod naman natin. So ngayon ay pinalipad natin yung ating Kalapati para mas makita natin yung update sa ginagawang Island A at Island B. At syempre marami pa rin na mga tao, no, marami mga nagko-comment sa atin na about dito, no, sa reklamasyon na hindi sila pabor dahil nga aapaw daw yung tubig ng Manila Bay, magdudulot ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Yan yung mga nababasa natin, no. Pero yun nga, sagutin natin na ito ay base lang po sa akin, no, at sa mga ilan kong nabasa na hindi naman po siguro iyon mangyayari, no. Ito sa kadahilanan na nababalitaan ko rin na noon pa man po, no, noong mga unang panahon pa man po ay binabaha na dito sa Metro Manila. Depende na lang kung talagang ang lugar na to ay mapuno, no, ay siyempre hindi yan basta-basta ganung babahain. Pero siyempre dahil ang Metro Manila nga po ay napapalibutan ng mga gusali at bibihira na lang tayong makakita ng mga puno. Kaya noon pa man, simula nang mag-usbong ang mga establishmento dito sa Metro Manila ay kapag talaga umuulan ng malakas ay talagang bumabaha po, no. Kahit na anong gawing paraan ng mga local government ay sadyang binabaha at binabaha pa rin po dito sa Metro Manila. Especially yung mga mabababang lugar katulad ng Bulacan, yan talagang binabaha po talaga yan. Pero syempre, yung mga nagko-comment na hindi sila pabor, na respect din natin yan dahil yan ay kanilang opinion at lahat naman tayo ay may kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang gusto para sa ating paligid, para sa ating future ng ating bansang Pilipinas. May ayaw, merong nasa gitna lang, may sakto lang, no, at merong gustong-gusto naman yung mga ganitong klase ng proyekto. So kung makikita ninyo, patuloy pa rin po yung ginagawang pagtatambak ng buhangin dito sa Island A at sa Island B. Yang makikita nyo yan po ay sakop ng Pasay 360 Reclamation Project na isa sa dalawang naaprubahan na reklamasyon na magpatuloy. Matapos nga yung 3 buwan, no, halos 3 buwan na suspension, lahat ng reklamasyon dito sa Manila Bay ay 2 lang yung kanilang naaprubahan. At ito nga yung Pasay 360 Reclamation Project at yung Pasay Harbor City Reclamation Project na nasasakupan ng City of Pasay. Kaya yung 2 reklamasyon na to ngayon ay continuous na yung operasyon, nagpapatuloy na sila. At kung makikita ninyo ay talagang puspusan na yung kanilang ginagawa dahil nga sa 3 buwan, no, halos 3 buwan na suspension na yun ay marami silang
dapat ay nagawa na noon ay ngayon nila binabawi, no? Nagdo-double time sila sa paggawa dito sa reklamasyon na to. Dahil maraming nasayang na panahon sa kanila, no? Dahil nga sa suspension na ito, pero dahil sa suspension na yon ay mas pinagtibay, mas pinag-igit, mas pinag-ayos na mapakita, no, sa taong bayan na yung ginagawang reklamasyon na to ay nasa legal, tama at walang illegal na ginagawa rito sa ating Manila Bay, no? At ito ay magdudulot pa in the future ng maraming trabaho. Kaya nga ginusto rin or naaprubahan din to ng Pasay dahil alam nila na magbe-benefit, no, ito, magge-generate ito ng maraming trabaho, magbe-benefit para sa ating mga kababayan in the future. Ngayon pa nga lang na ito ay ginagawa, marami ng trabaho po ang naibibigay. At wag po nating isipin na ito ay katulad ng ginagawa ng China dito sa West Philippine Sea. Ito po ay hindi po, no. Ito po ay mga kumpanya lang na gustong mag business, no, or gustong magtayo ng pagkakaroon ng hanap buhay dito ng ating mga kababayan. Kaya sana suportahan natin, bigyan natin ng chance dahil ito para din po sa akin sobrang lawak na sobrang sikip na ng Metro Manila para sa mga tao. As in, siksika na po dahil napakaraming mga kababayan natin ang naghahanap ng oportunidad dito sa Maynila, dito sa Metro Manila. Kaya sa tingin ko ay kinakailangan din natin na magpatayo, no, ng mga ganito. Actually sa buong mundo nahuhuli na ang Pilipinas, no. Nahuhuli na ang Pilipinas pagdating sa ganitong klase ng pagpapaunlad ng reklamasyon. Pagdating sa mga depensa natin, pagdating sa military, dati tayo ang nangunguna pagdating sa mga yan, no. Lahat yan ay nabaliwala. Alam niyo na kung ano ang nangyari mula nang nag-iba ang namuno. Lahat yan nabaliwala. Dati tayo ang tinitingala at tayo ang pinakamalakas noon, no? Dito, especially sa Asia. Ngayon, doon pa lang tayo nagsisimula. Kaya sana suportahan natin para muli ay tayo'y umangat ang ating bansang Pilipinas. Dahil ito ay para din naman sa atin at para sa kinabukasan ng ating mga anak sa hinaharap. Yun lamang po at maraming salamat mga kababayan sa pagtutok, sa pagsama kay Kuya Book TV dito sa mga kaganapan sa ating bansang Pilipinas. Thank you po and God bless. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino. Thank you po and goodbye.